Okay, so good day everyone. I am John Benedict Benitez from BSCS 1B, and in this video I am going to present a solution sa kung paano ko nakuha yung sagot, which is the transition table, the transition diagram na pinasa ko from my last activity to Sir Prof. Alojado, which is siya yung prof namin sa discrete structures 2. So, with no further ado, let's start. Okay, let's start with the first task. Ang sabi dito is to create a transition diagram and a transition table that accepts only strings that ends with A, B, B, A. So, in this case, hindi na natin kailangan problemahin or i-look yung mga naunang strings dito since dito sa case na to is ang i-focus lang natin itong A, B, B, A. So, sa paggawa ko ng transition table, nag-provide ako ng next state function and output function. F is for function and G is for output. So, since apat tong strings na kailangan nating hanapin, magpo-provide tayo ng apat na state. So, let's start with the state 0. Lagi tayo mag-i-start sa 0. Kapag nag-input ka ng A sa state 0, mapupunta ka na sa state 1. Therefore, ang function mo pa rin is still 0. Ngayon, kapag nag-input ka naman ng B sa state 0, ang state mo pa rin ay still 0. Bakit? Kasi ang hinahanap sa first letter is A. So, therefore, ang output natin is 0. Now, nandito na tayo sa state 1. Kapag nag-input ka ng A sa state 1, ang output naman yan is 1. But, mag-i-stay ka pa rin sa first state. Bakit? Dahil sa pangalawang letter is B na yung hinahanap, not A. So, hindi ka na mag-move forward. But, pag nag-input ka naman ng B, mapupunta ka na sa next state function, but ang magiging output mo na is 0. Ngayon, nandito na tayo sa second state, which is the state 2. Kapag nag-input ka naman ng A dito, babalik ka lang sa first state. Therefore, ang output mo naman is 0. Ngayon, kapag nag-input ka naman ng B, mapupunta ka na sa state 3. Take note nasa 2 tayo. Ngayon, mapupunta ka na sa 3. Ngayon, ang magiging output mo naman dyan is 1 na. So, nandito na tayo sa 3. Kapag nag-input ka naman ng A sa state 3, mapupunta ka na sa state 4. And therefore, ang magiging output mo yan is 1. Pero kapag nag-input ka naman ng B, mapupunta ka na sa state 0, which is sa pinaka-una. And ang output mo naman yan is 0. Ngayon, nandito na tayo sa last state, which is the state 4. And then, kapag nag-input ka naman ng A dito sa state 4, mapupunta ka pa rin, mag-i-stay ka pa rin sa state 4. And ang output mo naman yan is 1. Ganon din sa pag nag-input ka ng B. Magiging output mo dyan is 1. So, nagtataka kayo kung bakit parehong number 1 yung output nitong last part. It's because nandito na tayo sa last state, which is the A. Ngayon, kapag nag-input ka ng A or B, hindi na yun mababago since nandun ka na sa pinaka last part. Therefore, ang magiging output mo ng pareho dyan is number 1 lang. Okay, ngayon, dito naman sa part ng gagawa tayo ng transition diagram, dito tayo magbe-base sa ginawa nating transition table. So, ang una nating gagawin dito, katulad ng sinabi ko kanina, apat yung hinihingi natin, apat yung kailangan natin i-check. But kailangan is hindi natin kalimutan yung pang state 0. So, ang hinihingi dito is A, B, B, A. Alright. So, sa paggawa ng diagram, kailangan natin mag-provide ng 5 since kailangan natin i-include yung 0. So, 1, 2, 3, 4, 5. State 0, state 1, state 2, state 3, state 4, and then that's right. Then kailangan nating maglagay ng arrows na kukonekta mula state 0 to state 4. So ang una nating gagawin is mag-drawing ng arrow papuntang state 0 since ito yung magre-represent bilang input. So based dito sa transition table natin, kapag nag-input ka ng A, mapupunta ka sa transition 1. Therefore, ang output mo is 0. A is output mo naman 0. Ito yung input.
ito yung output. Then, kapag nag-input ka naman ng B, mapupunta ka sa state 0 pa rin. Therefore, ang magiging output mo is 0. So in this case, maglo-loop lang siya. Magdo-drawing tayo ng ganyan and then B 0. So the letter A, which is yung hinahanap na unang letter, is already checked na. Next naman na kailangan natin gawin is nandito na tayo sa state 1. So sa state 1 naman, kapag nag-input tayo ng A, mapupunta pa rin tayo sa state 1. Therefore, ang output naman natin is 1. So same lang ang ginawa natin dito. Magdo-drawing tayo ng loop and input then output. Then dito naman sa arrow na to, ang i-input naman natin dito is B, but ang output niya is 1. So, nasa state 2 na tayo. Ang titignan naman natin is kapag nag-input ka naman ng A, mapupunta ka sa state 1, which is dito, yung sinasabi dito sa table. Therefore, ang magiging output mo is 0. So, ang arrow natin dito is pag ganito. Nag-input ka ng A, 0. But, kapag nag-input ka naman ng B, mapupunta ka na sa state 3. So, ang output natin dito is B 3. So, ngayon, nasa state 3 na tayo. Kapag nag-input ka ng A sa state 3, mapupunta ka sa state 4. Therefore, ang output mo is 1. So, kailangan natin maglagay dito ng input na A. Ang output mo naman is 1. But, kapag nag-input ka naman ng B, mapupunta ka na sa state 0. Kumbaga, mapupunta ka ulit sa umpisa. And ang output mo naman dyan is 0. B, output mo is 0. So, the two letters were now correct. Now, once na nandito na tayo sa last part, kapag nag-input ka daw dito ng A, ang magiging output mo pa rin dyan is 1. Therefore, same state lang to. Kumbaga, nandito ka na sa last part. Hindi na to magbabago since nandito ka naman na sa last part. And same din dito, kapag nag-input ka ng B, mapupunta ka na sa pang-unang part. So, ayan ang ating diagram. Pasensya na kasi hindi ako masyado marunong mag-drawing, but ayan yung structured na. So, kung i-check natin dito sa ating ginawa, ayan, same lang sila. Diba? Same lang po. So, yun lamang po para sa task 1. And next is we will be moving on to task 2. Thank you po. So, now we're on the task 2. And ang sabi naman dito is to create a transition diagram and also a transition table that accepts only string that starts with A, B, and ends with BBA. So, dito lang tayo mag-focus sa unang 4 na letters and also sa unang 3 letters. Hindi na mahalaga kung ano yung nasa gitna nilang dalawa. But, yeah, dito lang tayo mag-focus. So, katulad ng task 1, gumawa ulit ako ng table. But this time, mas marami siya. Since 4 yung letters na pinag-combine natin dito, 4 din yung kailangan natin gawin. So, let's start with the state 0. Kapag nag-input ka ng A, mapupunta ka na sa state 1. Therefore, ang output mo pa rin is 0. Kapag nag-input ka naman ng B, mapupunta ka sa state 0 pa rin. Therefore, ang magiging output mo is 0. Ngayon, nasa state 1 na tayo. Kapag nag-input ka ng A sa state 1, mapupunta ka na sa state 2. Therefore, ang magiging output mo is 1. But, kapag nag-input ka naman ng B sa state 1, mapupunta ka sa state 0. And ang magiging output mo dito is 0. Now, napunta na tayo sa state 2, right? So, kapag nag-input ka ng A sa state 2, mapupunta ka na sa state 3. Therefore, ang magiging output mo dito is 1. But, kapag nag-input ka naman ng B, mapupunta ka ulit sa 0. And ang magiging output mo is 0 pa rin. Ngayong nasa state 3 na tayo, kapag nag-input ka ng A, mapupunta ka sa state 4. And ang magiging output mo dyan is 1. And kapag nag-input ka naman ng B, mapupunta ka ulit sa 0. And ang output mo is 0. Ngayong nasa state 4 naman, kapag nag-input ka ng A, mapupunta ka sa state 4. Kumbaga mag-loop to. And ang magiging output mo dyan is 1. Same din sa B. Mapupunta ka na sa state 5. And ang magiging output mo dyan is 1. Ngayong nasa state 5 na tayo. Kapag nag-input ka ng A, mapupunta ka sa state 5. So, in this case, mag-loop lang to. And ang output mo dyan is 1. Kapag nag-input ka naman ng B sa state 5, mapupunta ka na sa state 6. And ang magiging output mo dito is 1. Ngayong nasa state 6 na tayo, kapag nag-input ka ng A, mapupunta ka sa state 7. Ang output naman natin dito is 1. And kapag nag-input ka ng B, magpupunta ka sa 0. And ang output naman natin dito is 0. Ngayong nasa last state na tayo, same lang yung magiging output nito, whether you've input A and B. Magiging parehong 1 pa rin yung magiging output niyan. So, once na-settle na natin yung transition table,
gumawa na tayo ng transition diagram. So makikita natin dito sa table na may 7 state tayo. So meaning to say, magdodrawing tayo ng 7 state function. But katulad ng sinabi ko kanina, hindi natin kailangan nating i-include pa rin yung pang 0 na states. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, yeah, excuse na lang sa drawing ko, no? So, labelan natin 'to ng number 4 and then 7. So, wag natin kalimutan yung line kasi kailangan ganyan talaga dapat yan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alright. So, dito lang tayo purely magbe-base sa table natin. So, from state 0, magdodrawing tayo ng arrow dyan to indicate the input. So, kapag nag-input tayo ng A, mapupunta tayo sa state 1. And ang output natin is 0. So, A, output 0. And kapag nag-input naman tayo ng B, is maglo-loop lang to. And ang output naman natin is 0. So, maglo-loop siya. And then B, 0. So, nandito na tayo sa state 1. And kapag nag-input ka ng A sa state 1, mapupunta ka na sa state 2. Ang output mo naman dyan is 1. So, kailangan natin maglagay dito ng A. Ang output mo naman dyan is 1. And kapag nag-input ka naman ng B, magiging output mo is 0. And mapupunta ka pa rin sa state 0. So, babalik siya dito. And ang output nito is B and 0. So, B and 0. So, ayan. Nandito na tayo sa state 2. Kapag nag-input ka ng A, mapupunta ka sa state 3. Ang output naman is 1. And kapag nag-input ka ng B, mapupunta ka sa state 0 ulit. And magiging output mo is 0. So, A, 1. And then, kapag nag-input ka naman ng B, mapupunta ka ulit sa state 0. 0. And, yan. So, nasa state 3 na tayo. Kapag nag-input ka ng A, mapupunta kayo sa state 4. Therefore, ang magiging output mo is 1. And same thing magiging 0 kapag ang nag-input ka naman ng B. And ganun din yung sa output. So, A and 1. Then, pupunta ka ulit sa 0 is kapag ang input mo ay 0. So, nandito na tayo sa state 4. Kapag nag-input ka ng A sa state 4, mag-loop ka lang sa sarili mo. But, kapag nag-input ka ng B, mapupunta ka na sa state 5. Ngayon, ang naging output naman natin dito is 1 since nag-loop lang naman siya sa sarili niya. So, A, 1, and then, dito sa 4 to 5, yung output mo is 1. So, nandito na tayo sa state 5. Kapag nag-input ka ng A, mapupunta ka lang sa state 5. So, meaning to say, nag-loop lang ulit to. Then, ang output mo naman is 1. Yan. So, kapag nag-input ka naman ng B sa state 5, mapupunta ka sa state 6. Katulad ng sinasabi dito. So, B, ang output naman natin ay 1. So, ayan. Nasa state 6 na tayo. Kapag nag-input ka ng A sa state 6, mapupunta ka sa state 7. And ang output mo is 1. Kapag nag-input ka naman ng B, mapupunta ka sa 0. And ang output mo naman is 0. Ayan. So, B is equals to 0. And then, A is equals to 1. So, once na natapos na natin yan, nandito na tayo sa last part. Katulad ng una natin ginawa, once na nasa final state ka na, whether A or B ang i-type mo dyan or i-input mo, same lang din ang magiging output nyan. So, gayahin na lang natin yung transition table. Mag-base na lang tayo dyan. And ganito yung magiging output nyan. A, 1, then B, 1. So, once na natapos na natin yung final state, pwede na natin i-check kung tama ba yung ginawa nating graph na pinasa natin
base dito. So, i-check na natin. So, yun lamang po para sa aking video presentation ng aking paggawa ng pinasa. So, thank you po for watching. So, thank you po.